Hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome sa ating channel. At bago tayo magpatuloy, pakihingi na isang like and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. Okay, so our topic is about percentage decrease. Okay, so diretso na po tayo. What is percentage? Percentage situation. So the original price of a jacket was 1,500 pesos. In summer sales, it was reduced to 950 pesos. Okay, so yung original price natin is 1,500 or 1,500. So yung pag summer, nag-reduce yan ng 950. So meron tayong tatlong question. So first is, describe the change in price of the product. Is it an increase or a decrease? Of course, nag-decrease siya. Number two, how much is the change in the price? Okay, so from 1,500 nagiging 950. So minus natin yan. 1,500 minus 950, so that is 500, 550 pesos. So what is the percent of decrease? So ito yung i-discuss natin. So percentage decrease measures the amount of decrease in comparison to the original value expressed as percentage. So calculating percentage decrease. So this is the amount of decrease divided by original value, or the original value minus new value divided by original value. So ito yung formula natin gagamitin. Multiply natin sa 100%. Okay? So original value minus new value divided by original value times 100%. So let's answer yung question number 1. What is the percentage decrease if the original price is 1,500 pesos and the new price is 950 pesos? So ito yung solution natin. Of course, we will use the formula original value minus new value divided by original value, multiply natin sa 100%. Yung original value natin is 1,500, di ba? Yung first na price. Then yung summer, nagiging 950. So minus natin. 1,500 minus 950 divided by original price na 1,500. So times 100. So 1,500 minus 950, so that is 550. Divide natin sa 1,500, multiply natin sa 100. So divide muna natin yan, 550 divide 1,500. So we will use the long division. Okay, 550 divide 1,500. So cannot be yan. So ang gagawin natin dyan, 0, then 0.0, point. Okay, so magiging 5,500 na yan. Okay, divide natin sa 1,500. So hanap tayo ng number na multiply natin sa 1,500, magiging 5,550 or less. Try natin si 3. So 3 times 1,500, so that is 4,500. Okay, then minus natin. 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. 5 minus 5, 0. Then 5 minus 4 is 1. Okay, then add 0 tayo, then bring down 0. So magiging 10,000 na yan. So hanap tayo ng number na i-multiply natin sa 1,500, magiging 10,000 or less. So try natin si 6. 6 times 1,500, so that is 9,000. Okay, 9,000. Then minus natin. So the answer is 1,000 ulit. Then add 0, bring down 0. So hanap naman tayo ng number na multiply natin sa 1,500, magiging 10,000 or less. So 6 pa rin yan. So the result is 1,000 pa rin. 9,000 pa rin. So balik pa ulit-ulit na yan. Ibig sabihin yan, ulit-ulit, 3.3666666. Okay, ang yan ang mangyayari. So, ikat na natin yan, that is 0.3666. Then, of course, multiply natin sa 100. So, kapag mag-multiply tayo sa 100, ang gagawin natin dito para mas madali, we have to move the decimal place or the decimal point going sa right 2 places. Okay? So, from point
3666. So, gikan sa decimal point, move natin siya sa right. Dalawang beses. Yan. 1, 2. So, the final answer is 36.66%. Lagyan natin ng bend column. Okay? O kahit isang 6 lang, bend column, okay na yan. 36.6, then bend column sa taas. Okay na yan. So, question number, activity na letter A, we have to complete the table. So, dito tayo magtatapos. Original value, new value, decrease, difference of new and old value. Then, percentage decrease. So, dito muna tayo sa una. So, 100, yung original value, minus natin sa 90. Okay? Ayan. So, 100 minus 90, of course, 10. Then, sa 10, i-divide natin yan sa 100 sa original value niya. Okay? Pagkatapos, ang result, that is 100 divided by 10 divided by 100, so that is 0.1 or 0.10. Ayan. Then, multiply natin sa 100. Of course, pag mag-multiply tayo sa 100, move natin si decimal to the right. So, magiging 10% na yan. Okay? So, next, itong 130, given yung 130, yung original value, hanapin natin yung new value at saka decrease. Given ang percentage decrease. So, ang percentage decrease natin is 23% or yung 0.23. So, ang gagawin natin, si 0.23, i-multiply natin sa 130. Ayan. Sa original value niya. So, 130 times 0.23, that is 29.9. So, si 29.9, i-minus natin yan sa 130. Okay, so 130 minus 29.9, so that is 100.1. Okay, so next, given yung 420, given ang 67%. So, multiply natin si 67%. Or 0.67, multiply natin sa 420. Okay, so the result is 281.4. Okay, so tinuruan ko na kayo on how to multiply decimals, ha? I-review nyo na lang sa previous lesson natin. So, ang gagawin natin sa 281.4, subtract naman natin yung 420 minus 281.4. So, the result is 138.6. Yun ang new value. Okay, dito sa next, given ang new value, given ang decrease. Okay, so ang gagawin natin, so i-add naman natin yan. Yung new value at saka yung decrease niya. So, 1,328, yung new value, add natin sa 272. Okay, so the result is 1,600. Yung original value niya. Okay, so ngayon, kunin naman natin yung percentage decrease. So, 272, i-divide natin sa original value. 1,6. Ayan. So, the result is 0.17. So, kapag i-divide natin yan, so the result is 0.17. Or, gawin nating percent yan, so that is 17. Pa-multiply natin sa 100 para magiging percentage. So, magiging 17%. Okay, yung last. Given ang new value, given ang decrease. So, gagaya ng ginawa natin kanina, i-add natin yan, 1,200 sa new value at saka 4,800. Okay? Para sa ating original value. So, ang answer na, ang sagot dyan, 1,200 plus 4,800. So, that is 6,000. So, 4,800 divide naman natin sa 6,000. Okay? So, the result is 0.8. Then, 0.8 multiply natin sa 100. So, the result is 80%. Okay po. So,
Maraming hanggang dito lang muna tayo sa ating topic ngayon at maraming salamat sa panonood at pakikinig. At again, sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. At paki-follow na rin sa ating Facebook page, Sir Ariel Math Review. Maraming salamat and God bless.